Kung balak mo na maging isang challenge vlogger or charity vlogger in the future, panoorin mo ang video na to kasi marami kang matututunan. Medyo na-curious ako, sis. Totoo ba talaga na nagbibigay siya sa mga tao sa paligid niya? Totoo ba yung mga challenge na ina-accept niya sa mga TikTok accounts na mukhang dummy naman? At nalaman ko, hindi lang pala ako yung nagtataka. Kasi nag-check din ako sa online world ng mga chismis. Marami rin pala taong nagtataka kung bakit ganun daw siya kayaman, kung totoo daw ba na binibigyan niya ng 1 million, 10 million, pera, gadgets, pangpaaral, yung mga comments na pinopost niya sa TikTok tsaka dito sa Facebook niya. Na bago pa siya mamigay ng mga 1 million giveaways, 10 million, pampaaral, gadgets, at chuchu, ganyan-ganyan. Parang natutuwa ako kung paano niya itrato yung pamilya niya, yung mga mahal niya sa buhay, yung mga kaibigan niya, yung mga tao sa paligid niya. Like, bibili siya ng ganitong klaseng gamit, tapos sabay ipapadala niya dito, bibigyan niya yung mama niya ng van, mamahaling kotse. Yung mga pinsan niya, pag nawawala ng cellphone, pupunta sila sa Green Hills, bibili sila ng ganitong klaseng cellphone na magaganda, bibigyan ng camera. Tapos nung Pasko, alam mo yun, yung bibigyan ng mga aguinaldo 20,000, 10,000, 10,000, diba? Kaso nga lang nitong lately, yung panay giveaways niya, 1 million, 10 million, mga pampaaral, gadgets. So, simple lang yung pinaka-summary ng video na sinabi ni Tito Mars in which nag-curious siya kung legit nga ba or totoo nga ba na nagbibigay or tumutulong ba talaga si Finest China sa kanyang mga challenge videos or yung mga charitable na mga ginagawa niya na kung saan marami siyang tinutulungan na mga random people or random strangers. Kasi nag-curious hindi lang si Tito Mars kundi yung mga ibang tao kung saan nga ba daw galing yung pera o kaya yung source of funds ni Finest China sa mga tinutulungan niyang mga random na tao o kaya strangers. So, this is Finest China, isang rising content creator from the Philippines na nakabase ngayon sa Hawaii, USA. So, bali ang content niya recently is all about mga challenge videos, no? Na kung saan may mga random na followers or kakilala sa kanya na china-challenge siya na magbigay ng 1 million, ipag-shopping niya, bigyan niya ng cellphone, bigyan niya ng car, bahay, lupa, mga gano'n-gano'n na. Tapos lately, nakita ko may isang personality din na nag-challenge sa kanya ng isang condo, kaya lang nire-reject niya. Pero rare siya nagre-reject ng challenge. So, yun yung siguro isang reason kung bakit parang marami ang nagiging skeptical kasi nga very galante siyang magbigay ng challenge, no? Lalong-lalo na kapag nagustuhan niya or na-touch niya yung backstory ng isang tao na bibigyan niya ng challenge or i-grant niya ng wish. Para sa akin, hindi siya madamot, tapos down to earth siya kasi maraming nakakuha ng video sa kanya na, alam mo yon, hindi siya snob. Very entertaining siya, very approachable. Tapos makikita mo talaga na mabait siyang tao. Kahit na medyo, alam mo yun, yung medyo social-socialan yung eksena niya, lalo na kapag pupunta sa US, no? So, ramdam mo talaga na hindi siya yung tao na, hindi siya ganon, hindi siya suplada. Mabait siya. Pararamdaman mo sa mga videos na pinapanood mo sa kanya, ganon. So, lately, yung mga challenge videos niya na pwede nating ihalin tulad sa mga charity vlogs na nagbibigay, no? Kaya mas lalong dumadami yung kanyang followers, no? Kasi, syempre, kapag charity vlogger ka, marami talaga ang gustong humingi ng tulong sa'yo. Syempre, maintindihan naman natin yung status ng buhay na hindi talaga biro ang pera. So, kailangan mo talaga ng malaking halaga kapag nangangailangan ka, such as mga emergency sa health, o kaya mga legal issues na kailangan mo talaga ng pera, no? So, marami talaga ang gustong humingi kay Finest China kasi they believe Finest China is financially capable na magbigay ng tulong. And swerte mo kapag isa ka sa mga napili na bigyan ka ng tulong.
At nag-reply na nga si Finest China. So, basahin natin, no? Hi kuya, matagal ko pong di nakita yung page nyo after ako mag-comment, and nung time na yon and until now, unreachable pa rin messenger mo. I wasn't sure how to reach you out. You can reach out sa John Paul Nuke na personal account ko po to proceed with the help. Sorry for the wait sa help kay mother. Marami din po kasing comments and natatabunan and I wasn't able to find you until this video. And opo, malaki tulong ko sa family as well as sa mga ibang tao po. Hindi po fake, kuya, totoo po yun. Pero iba kasi, hindi ko na din pinopost on a personal level. Pero if that's your perspective, okay lang din po. Pero salamat po for this video. Pasensya na kung natagalan ang pagtulong. Pero I hope you know this po next time na challenge and pili po yung mga winner. So napipili po yung mga winner. Hindi ko po kasi talaga kayang tulungan lahat kahit gustuhin ko man po. So sana maintindihan niyo po ako kuya. And for me, very understandable naman ang response ni Finest China kasi hindi niya kaya lahat, no? Million ba naman ang kanyang followers na, no? Kaya hindi talaga niya ma-accommodate lahat kahit na gustuhin man niya. So, ito naman yung mga ibang reply sa mga comments, no? If you're asking help to someone, lalo pa stranger out of nowhere here in social media, mapasikat man or hindi, okay lang naman tumulong. Kaso lang minsan, wag po nating i-bombard or pilitin ang hinihingan at gawan pa ng ganito. We have to be patient din minsan kasi kahit na may pera ang tao at willing to help at atat na atat at walang pasensya ang nanghihingi to the extent na it seems like di na siya nagpapatulong kundi nagde-demand na. Isa or dalawang message is enough. You don't need to keep pushing. If he will respond and say yes, then good. If not, then move on na walang sakitan ng loob. Tapos eto pa, yung mga iba, sabi niya dito, it doesn't mean to say na nagko-comment siya o radang gagawin agad. Remember, may sariling buhay si Finest China. Malay mo, may pinagdadaanan din ang tao. Be grateful if you get help. Otherwise, don't assume too much. Patience is the key. May sariling buhay or struggles din yan si Finest China na di napapublic just like us. Tapos, eto, last. Opinion ko lang po, hindi lahat matutulungan ng taong inaasahan nyo na tutulong. Dapat, health is wealth. Mag-ingat sa pansarili nating katawan at huwag umasa sa tulong ng ibang tao. Dahil wala namang obligasyon ang ibang tao sa atin. Mahirap umasa. God bless po. Ito naman yung aking reaction. Hindi naman masama ang maging isang challenge vlogger or charity vlogger. Kaya lang kasi, dapat ang i-consider mo is number one, yung finances mo, yung financial capacity mo or capability mo na tumulong. Dapat you have a wide variety of this financial resources, no, or properties na you are willing to parang i-give mo sa mga nangangailangan ng tulong. Tapos syempre dapat emotionally ready ka kasi kung minsan hindi mo talaga may iwasan na sa dami ng gustong humingi ng tulong sa iyo tapos hindi mo napagbigyan, makakarinig ka talaga ng negativity, toxicity, mga ganyan. So yung minsan hindi mo talaga may iwasan na questionin ka kung legit ka nga ba or totoo nga bang tumutulong ka dahil yung iba parang nagiging skeptical, bakit parang hindi nauubos yung finances mo, yung mga ganong factor, no. Kaya if you're planning to become a charity vlogger or charity content creator in the future, I hope na makakatulong itong video para sa'yo para i-consider mo kung ito nga ba yung siguradong niche or mga content na gagawin mo in the future. So, this is sometimes a reality na kailangan mong i-consider before ka mag-decide talaga na maging content creator na yung consistent yung pagtulong mo sa kapwa. Ang lesson naman dito is, for as long as meron kang pondo, meron kang capacity, then why not? Pero ang point ko lang dito is, dapat alagaan mo rin yung sarili mo. Dapat magtira ka rin para sa sarili mo. Hindi yung biglang na-realize mo na wala na palang natira para sa sarili mo. Tapos ikaw na tuloy yung naging kawawa, naging pulubi na, no? And yes, oo naman,
it's parang nakaka-proud na tumulong sa kapwa. Kaya lang, minsan kasi kapag wala na silang mapiga sa'yo, papabayaan ka na nila, madededma ka na or iisnabid ka na nila kapag hindi ka na nakakatulong or na-realize na nila na wala ka na sa capacity na tumulong. So, importante rin na consider yourself, hindi lang iba. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito, especially sa mga content creators na nagbabalak na maging challenge vlogger or charity vlogger, kasi merong realization talaga na magta-turn around sa karera mo bilang content creator. So, I hope na nakarelate kayo dito, even though hindi non-content creators ang mga nanonood sa video na ito. So, thank you for watching, and kung nagustuhan nyo itong video na to, you can follow me sa aking social media accounts. Ayan. Sa Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter. Ayan. Kasi malaking tulong na rin ito para sa aming mga content creator. And of course, follow me sa Instagram account, The Story of Anthony. So, hanggang sa muli. Thank you and have a nice day.